Okay, hindi naman mahalaga yung ano gusto ko marinig. Ang mahalaga kung ano gusto marinig na ating mga kababayan. Kaya nga didala ko tong yung last Pulse Asia survey. Ang tinanong sila kung ano gusto nyo marinig sa Pangulo, no? So ang sabi nila, 29.8% ang gusto marinig is ano ang status ng paglaban sa korupsyon. 18.7% kung ano ang status para maging abot kaya ang bilihin. Tapos yung sumunod is trabaho, no? So number one gusto marinig na ating mga kababayan is kung ano status nung sinabi ni Presidente last time na mahiya naman kayo. Basically, sa akin, hindi katanggap-tanggap na maliliit na isda lang ang mga nakukulong, no? Yung pinakamalaking isda na sa tingin ko at katumbas ng sinasabi ng Office of the Ombudsman na si former Speaker Martin Romualdez, yun ang dapat talagang mapanagot. So kailangan sabihin ng ating Pangulo sa ating mga kababayan, ano na yung status ng kaso ni former Speaker Martin Romualdez. Siya ba yung itinuturing niyo po para sa inyo na Para sa akin, pinakamalaking isda para dito sa po akin, sa kasi, flood control? di ba, yung corruption hindi naman nagsimula doon sa implementation ng projects, hindi naman siya nagsimula doon sa bidding. Nagsimula siya doon sa pagbenta ng mga proyekto para maislagay sa loob ng budget. At ang nagbebenta noon ay si Saldico at hindi naman magagawa ni Saldico yon nang hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez. No? At lumabas na sa news ngayon yung mga natuklasan ng Office of the Ombudsman na mga properties hindi lamang dito sa Pilipinas kung hindi pati sa labas ng bansa. So kasama yon. Kung kanina meron po kayong press release regarding po dito sa inyo pong legislative measure, resolution, na nais nyo pong imbestigahan itong biglang pagtaas o premature oil price hike. Can you tell us about it Yes, po? di ba? Kasi ang nangyayari is pag nagkaputukan doon sa Middle East, hindi pa naman dumadating yung bagong stocks nila. Ang binibenta pa nila is yung lumang biling fuel price, tapos biglang tumataas na yung presyo ng crudo. Pero pag pababa naman, hindi naman kaagad bumababa. So may nananamantala doon. So yan ang dapat imbestigahan ng gobyerno. Sa tingin nyo po, susuportahan naman po ito ng inyo pong mga kapwa kongresista para po makapagsagawa ng pagdinig? Problema yan ng lahat ng tao. Pag tumaas yung presyo ng crudo, alam naman natin sunod-sunod na yan. Wala nang pipiliin yan. Transportation, lalo-lalo na pagkain. So napakahalaga niyan. Since last year po, regarding naman po sa budget, nagpatupad na po ng mga stringent measure ang Congress para po bantayan ang pagpasa ng panukalang batas. Satisfied po ba kayo? Katulad po ng open bicameral conference committee sa pagdinig ng budget? Okay, ang pinakamahalaga doon is kung matatandaan nyo, ako ang naging pinakamaingay doon sa small committee. Di ba nung una ayaw nilang buwagin yung small committee. Pero dahil doon sa pakikipaglaban natin, nabuwag na yung small committee at wala nang amendment after the second reading. Dati, inaamyendahan pa yan after the second reading. So yun, napakahalagang pagbabago yun, no? Na sinimulan natin. Ngayon yung open bycam, okay din yan, di ba? Pero may mga ibang nagpapanukala, sabi nila, bakit pag nag-suspend, nag-uusap-usap din. So hindi rin nadidinig yung mga usapang gano'n, no? But I think kung ano man yung pwede natin gawin para mas maging transparent yung budget process, ay dapat talaga nating gawin. May reaction din po ba kayo kasi si Ombudsman Crispin Remulla, nagsasabi po siya na siya rin gusto niya pong bantayan. Yes, definitely. Pagbalangkas I ng totally budget. agree with that. Kasi nga, nagsisimula yung corruption doon sa budget. Hindi naman siya nagsisimula pagbid ng projects. Di ba? Ang nangyari is, pag nagbenta ng proyekto, may 20% na kaagad eh. Di ba? So, nagsisimula yung corruption. Ito, isang palasak na tanong din po sa inyo. Isang palasak na tanong po sa mga mambabatas. Kung bibigyan niyo po ng grado ang PBBM administration, 10 po pinakamataas, 1 ang pinakamababa, ano po yung ibibigay niyong grado sa PBBM Because administration? there is a possible, may malaking issue dito no? Na dapat sagutin. So, I will reply to that question after the SONA. Gusto kong marinig kung ano ang status noong kaso ni former Speaker Martin Romualdez. At kailangan patunayan ng Pangulo na hindi siya natatakot doon sa mga banta na sinabing he will not go down alone at marami siyang alam. Kailangan patunayan yon. So, yung grado, masasabi ko after that.
Last na lang po, baka may mensahe po kayo sa inyong mga constituents at sa public. Hindi, so sa ating mga kababayan, syempre unang-una sa mga kababayan ko sa Navotas, salamat sa kanilang pagiging active doon sa ating mga programa, dahil yung mga programa at proyekto naman natin sa ating mga kababayan ay para sa kanila, no? So ako'y nagpapasalamat na sila ay nagbibigay ng mga suggestions, sila ay nagsasabi kung ano mga kinakailangan nila, kasi yun ang susubukan nating tugunan lagi. At syempre sa publiko, napakahalaga po na magbantay tayo at tingnan, panoorin yung SONA ng Pangulo, at in the end, kayo maghuhusga kung kayo po ay satisfied o hindi.